Okay, guys, this is News a Listener by Angelo, and today is June 17, 2025. Salamat po sa mga manonood at makikinig ng YouTube channel na to. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to support this channel. Salamat po. Okay, pag-usapan naman natin yung naging viral na pag-share ni kagalang-galang, pinakamatalino o isa sa mga matalino. Oh, actually, si Robin Padilla pala yung pinakamatalino. Ah, isa sa mga pinakamatalinong senador ng ating bansa na si Senator Bato de la Rosa ay nag-share ng isang AI-generated video. Okay? Ay kung saan yung isang estudyante nagsasabi ng pinopolitika lang yung ano, yung si Vice President Sara Duterte. Oh, kawawa naman. Okay, at pati si hindi lang si Bato pati si Baste Duterte ay nag-share ng AI video na to. Okay? Now, sino ang source? Okay? So pag-usapan natin 'yan ngayon. Ang source ay grabe. So all you need to do, guys, search nyo lang dun sa browser, search nyo lang dun sa Facebook, tapos type nyo ay grabe sa search bar. And then, ito yung makikita nyo. Okay? So, tingnan natin yung video tapos, and then, tingnan natin kung bakit nga ba AI siya. Okay? Okay, let's watch this. Okay, na-flag na to na sharing false information. Okay, AI generated. Okay. Play na ba? Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Pabor. Okay? Kita niyo yan? Pabor. Ano ba yan? Okay, parang ano, di ba? Pabor. Okay, pero kung iisipin mo, hindi siya ano, literal na Tagalog, di ba? Parang slangish. Okay, so let's see more. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Okay. So let's see. Kung titignan yung video, okay, napaka-obvious naman na AI to, di ba? Okay. Kung titignan mo, yung actual background, yung tricycle, mukhang, actually, hindi siya tricycle na normal nakikita natin dito sa Manila or sa ibang bayan sa ating bansa, di ba? So, usually, may kita mo to sa mga Thailand ata. Yung mga ganun. Okay. Tapos, yung kalsada, tapos yung kung saan sila nag-conduct ng interview, nasa gitna ng kalsada. Right? Tapos yung logo ng estudyante, dalawa. Usually, isa lang yan eh. Right? So, napaka-obvious. Okay? Na AI-generated to. Okay? Kung titignan mo. Right? So, kung let's just say, isa kang ordinaryong tao, tapos yung source of news mo ay yung Facebook or let's just say YouTube, right? So, kung hindi mo talaga siya titignan ng mabuti, maniniwala ka, right? So, ingat po tayo and punta tayo sa message ni Baste at ni Bato. So, ito, share ko yung isang tab. Kita ko lang to pero yes, sabi dito, mabuti pa mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo, mga yellow at mga komunista. Ay, grabe. Ay kasi kung titignan mo, AI generated, shinare ni Bato, 'di ba?
Ang talino naman. Pati naman si Sebastian Duterte. Oh, di ba? Ayan. Okay. So, ano tingin nyo guys? Di ba? Kung matino, let's just say matino kang leader at kung pag-uusapan yung justice, okay? Dapat doon sa katotohanan, hindi yun sa peking AI lang na nilalabas, right? Oh, yun. Okay? Ang talino kasi ni Bato eh, di ba? Tapos, ano yung sinabi niya? Pinagtanggol niya pa eh. Di ba? Right, punta tayo sa baba. Yun. I don't care if this post is AI generated or Manova generated because I'm not after the messenger. I'm after the message. So please don't shoot the messenger without reading the message that he delivers. So kung AI generated yung message, so maniniwala ka sa messenger, sa message, that means peke yung sinabi ng message, right? So simple lang eh. Kung AI generated yung video, that means yung message peke din, di ba? Oh, ang dali naman itindihin yun eh. Okay? Oh, sabi ni Attorney Barry, former spokesperson ni Vice President Lenny Robredo, kung AI generated yung video, ibig sabihin peke. Kung ang message mo ay batay sa peking video, ang tawag diyan sinungaling, gets? Ginastify pa ni Bato na wala siyang pake kung AI naman 'yan. Ang message lang daw ang pake niya, 'di ba? So kung iisipin mo parang okay lang sa basta pabor sa Pero kung against sa peke, 'di ba? Oh, okay. Ito papakita ko sa inyo yung tunay na kalye serye galing sa Voice of Millennials. So, pwede nyo search yan sa YouTube, sa Facebook, and ito yung survey. Sir, po ma-impeach, hindi? Yes. Yes. Ikaw, kuya. Oh, actually, yung lookalike ni Sarah. Tapos, pumunta siya sa mga estudyante. I don't know kung what school ito. And then, tinanong niya kung deserve niya bang maging ma-impeach, okay? Real interaction to, okay? Let's listen more. Yes po. Yes po. Yes. Ate, baka deserve ko ma-impeach? Saan mo kasi dinala yung confidential pa? Deserve ko ba bang ma-impeach? Bakit? Oh, AI ba yan? Okay. Medyo. Ikaw yun po. Parang deserve na. Parang deserve ko. Bakit po? Hindi mo naman nagagampanan yung role. Yung roles mo. And Paano po ba yung Panahon na para magpahinga ka. Panahon na para magpahinga ako. Panahon na magpapahinga. Okay. Let's listen more. Hindi naman ako napapagod. Nagtatrabaho naman ako. Hindi ka kasi napapagod kasi wala ka namang ginagawa. yeah, it's parang incompetent o gano'n. Wala kang ginagawa para sa Pilipinas. Puro ka confidential funds, gano'n. Grabe kayo sa akin. Taga Davao ako eh. Ay, totoo. Oh, ito. Taga Davao to, Okay. Pero kung gusto mo ako ma-impeach, wag naman, bes. Taga Davao ko eh. Dapat suporta ka sa akin. Impeach pa din. Ate, deserve ko ba? Ayan, okay. So you guys can look at it and dito yung tunay na reaction galing sa mga kabataan na nagsasabi ng totoo, hindi yung AI na galing sa mga magaling nating politiko. Okay? So thank you for listening. And if you like, please comment also and subscribe to support this channel. Salamat po. And I'll see you in the next video. Bye.